Sayang ang isang puno. Nasangal kahapon mga kabady, gawa na sobrang lakas ng hangin eh, no? Ngayon, malaki na oh. Halos silad na yung iba. So, nasa sa inyo na po yan. Ang sa akin eh, maniwala po kayo at sa hindi choice nyo po yan mga kabady. Good morning mga kabady. Aginaw. Ay. Mag-andar tayo solar. Mahamog pa. Panibagong costume na tayo mga kabady. Maginaw talaga. Panibagong blessing na naman dahil every gising mga kabady sa blessing. Kamusta po kayo lahat mga minamahal kong mga kabady? Nandito na tayo sa farm at mag-andar tayo solar. Ay. Sa mga interesado po magpa-install ng solar mga kabady, mag-PM lang po kayo sa akin sa Makimoto. Mga nanais pong magpa kabit ang solar para ako sakali ako na po mismo mag-i-install sa inyo, diba mga kabady? Dahil kung magkano naman po yung price nun mga kabady, yun lang din po yun mga kabady. Ang ma-add lang ay yung installation fee. Kumbaga parang tulong nyo na sa akin mga kabady. Dahil kung hindi naman ako yung mag-i-install mga kabady, meron din namang mag-i-install na iba. So ganun din, magbabayad din kayo ng installation fee, diba? At least ako na yung mag-i-install sa inyo mismo. Grabe hamog oh. Kapal ng ng mugo, tinan nyo kabady. Tulo. Sabay na natin yung tubig dito. Hindutan ko lang ulit ng to, konti pa para solve sa tubig. Ay, kaginaw. Dito mga kabady, isang tubig pa tayo. Pagka natuyo na ulit ito, tutubig tayo ng minsan. After nun mga kabady, pwede na nating linisin yung pagitan nito. Kasi kung mapapansin nyo yung mga size ng bunga, malapit na mga kabady. Although mga 15 to 20 days na lang, makakakuha na dito. Kaya pwede na natin linisin yung ilalim niya. Pwede na tayo mag grass cutter mga kabady. Sinasabi ko kahit na matalas tayo mag-spray, pero mas matalas pa rin talaga yung mga fruit fly mga kabady oh.
May pailan nila na nasusundot ito. Ayan o. Lalo na mga kabady, ganyang panahon. Maginaw, malamig. Hangin. Lalo kahapon mga kabady, sobrang hangin. Tubig muna tayo. Sayang ang isang puno ay isang sanga. Nasangal kahapon mga kabady, gawa na ng sobrang lakas ng hangin. Ayan, tingnan nyo yung bunga. Alanganin pa mga size. Pero kukunin ko to, sayang mga kabady. Dahil bunga nito. Yan. Talagang pagka ganito mga kabady, hindi natin may iwasan yung ganitong pangyayari. Napapansin nyo yung bunga mga kabady, ang dami. Oh, yan oh. Nasangal siya. Ito mga buddy, kumukuha tayo ng pang juice sa bahay. Iikot-ikot tayo. Meron talagang mga puno na grabing magbunga. Ano? Yan mga buddy oh. Ikutin natin. Ito, pan-juice oh. Mga buddy oh. Pan-juice. Sarap nito. Pakatas. Oh. Ito po. Oh. Nakabing bunga nito. Pag ganito yung bunga mga kabady, kahit na sabihin mo magastos talagang ano, sulit na sulit. Tignan natin yung nado sa loob na mabilaw na. So nakita mabunga yung alaga o yung tanim mo mga kabady, kahit pa magastos yan, tsak na gaganahan ka. Ito yung mga katas mga kabady, masarap gawing kalamansi juice. Yan pa oh, bilis lumaki mga kabady. Kalukuyan tayo nagtutubig. Ito na yung tubig natin oh. Hindi na tayo maiinip dito mga kabady. Kabilang buwan, harvesta na naman tayo. Actually mga kabady, ang presyo pala ngayon ng kalamansi ay 1,700 daw. Net na yun, malinis na. 1,700 per red bag. Ang isang red bag 30 kilos mga kabady. Ito, uy, ang laki nito. Ayan mga kabady oh. Pero pauuna nating papitas mga kabady sa tabing kubo. Yung kalamansi natin marami pa yun, marami pa makukuha doon. Hindi tayo pwede magpapitas ngayon mga kabady kasi kasalukuyan mga kabady na nakatalab yung ating pataba doon sa mga kalamansi natin, kasi masisira yun mga kabady. Although hindi naman lahat, pero may mga bunga na mamamatsi, masusunog ang balat mga kabady pag nangyari yung ganun, kasi reject na po yun. Although hindi naman sa atin ang ano nun, kaya lang bago tayo magpapapitas, sasabihin muna natin sa buyer natin na nakapataba. So, pagka ginaw niya na nakapataba, problema niya yun.
least tayo nagsabi tayo ng nakapataba. Kasi mga kabady, masisira ang kalamansi, sayang. Kaya kami, although tumawag nga, ilang araw na tumatawag, at gusto nang pitasin yung kalamansi natin, kaya lang sabi namin ay hindi pa obra, dahil halos 1 linggo pa lang mga kabady mula nung nag-apply tayo ng pataba. So ibig sabihin nun ay kasalukuyang nakatalab yung pataba natin mga kabady. Kung maaari nga mga kabady ay mga 15 to 20 days after mo magpataba. Yan, nagpataba ka ngayon, bibilang ka ng mga 15 to 20 days para sigurado. Kasi sayang. So ganun po mga kabady, hindi po tayo pwedeng magpapitas ng nakatalab yung pataba ng kalamansi. Maluluto, mamatsi ang kanyang balat. Sayang. So kagaya nga niyan mga buddy, may mga bago tayong followers sa Facebook or sa YouTube man na nakaka-message natin na ang akala daw nila ay ganun-ganun lang din daw yung pagkakalamansi. Akala daw nila madali lang. So at least yan, sila mismo rin ay alam nila yung gastos tsaka yung pamamalakad ng kalamansi na talagang magastos mga kabady. Ako pa mga buddy ay inuunahan ko na kayo na magastos. Yung isa nga nating kabady ay umuubos na nga daw siya ng 500,000 para sa 950 puno niya. Wala pa daw bumabalik. So pagka ganun mga kabady, nakakalungkot, no? Siyempre hindi birong pera yun, kalating milyon mga kabady. Isipin nyo yun. Kaya yun, nagpapasalamat ako at pinagkatiwalaan niya tayo mga kabady. Nagpa-consult siya sa atin. So by kami magpapabunga sa mga susunod na buwan, ay mag-start na kami magpabunga doon sa nating kliyente. Ang diskarte kasi ay panay daw sila pataba, tapos wala namang bumabalik. Although yung pinataba nila hindi naman masasayang kasi kakainin naman ng kalamansi yun. Sayang lang dahil imbis na dapat yung pagpapataba nila ay wala lang sa timing. Ganun. Dahil ba't ka magpapataba, maganda naman ang kalamansi, maganda naman yung tinding ng kalamansi nila. Pagtapos wala namang bunga or bulaklak, so hindi rin sayang kasi para sa kalamansi din yan. Kumbaga kinain ng kalamansi para siya magpaganda, magpayabok mga kabady. Sayang lang dahil wala namang bunga. Yun ang kaibahan mga kabady. So ito, gagawin natin yung ating makakaya bilang isang consultant nila mga kabady. Kung ano yung ginagawa ko dito or yung ginagawa namin dito, ganun din mga kabady ipapagawa natin doon sa kanila. Lahat. Kasi mga kabady, kaya nga nasabi ko, ang buhay po ng kalamansi or ang pagpapabunga ng kalamansi, ang buhay po niyan, tandaan nyo mga kabady, nasa nag-i-spray tsaka nasa gamot. Kasi kahit na gaano kagaling mag-spray, kung hindi tama yung gamot na ginagamit mo, baliwala. Ayun, kung tama naman din yung gamot mo at yung pag-i-spray mo ay wala sa tamang interval or wala sa tamang araw, wala rin po mga kabady. Kasi napaka-sensitive po ng kalamansi, lalong lalo na pag nagpapabulaklak. Kung tutuusin mga kabady, napakadali lang po magpabulaklak ng kalamansi. Ang critical lang yung pag-aalaga. Yung pag-aalaga ng bulaklak, doon nagkakatalo talaga sa pag-aalaga ng bulaklak.
Kasi mga kabady, kahit kami dito ay hindi natin naiiwasan na meron talagang mga sundot or yung mga tusok ng fruit fly na nagkakabukol-bukol. Gaya nga na pinakita ko sa inyo kanina. Ito. Meron at meron yan. Hindi pwedeng wala mga kabady. Ano? Pakita ko na sa inyo. Wait lang. Pero ito mga kabady, at least madalang lang. Kaya sabi ko mga ito. Ayan. Ito yung mga kabady. May mga sundot or tusok. Ito. At least kasi mga kabady, mga 10 to 15% hindi mo masisigurado mga kabady na magkakasundot yung bunga. Meron at meron yan. Kasi mga kabady, kung 100% na namulaklak yung kalamansi nyo, so yung mga 15 to 20% yan, ihuhulog pa niya yan dahil hindi niya kayang sustentuhan mga kabady yan. Maglalaglag pa siya. Pagtapos meron pang 10 to 15% naman na masusundot pa na hindi tayo nakakasigurado mga kabady. Kaya kailangan yung natitira mong halos ilang porsyento, mahigit kalahati, yun ang dapat mong alagaang mabuti mga kabady. Kasi yung 50% na yun mga kabady, napakarami nun. Hindi po biro yun, marami po yun. Kailangan yung interval at saka yung pag-i-spray kailangan pulido. Ito mga kabady, kung hindi ito pulido pagkaka-spray, malamang to baka walang matitira dito. Pares din ng kabila natin. Pero nakita nyo naman, yung tabing kubo natin mga kabady ay naka 335 red bags na tayo doon. At abangan natin sa mga susunod na araw kung makakailang red bag pa yung mga natitira. So sana maka 400 red bag tayo doon. Sana maka 65 bags pa tayo pataas, para sulit na sulit mga kabady, diba? So ganun lang mga kabady. Tas dito sa extension natin, hindi pa natin alam kung makakailang red bag tayo dito. Kaya ako po ay humihingi ng suporta sa inyo na hanggang dulo mga kabady. Sana ay nandiyan pa rin kayo at suportahan nyo pa rin po kami. Kaya maraming salamat mga kabady. At sa mga iba po natin mga kabady dyan na gusto pong magpakonsulta, PM nyo lang po ako sa Makimoto or personal messenger natin mga kabady. PM lang po kayo. At kung ano man po yung nalalaman natin about dito, i-apply din po natin sa inyo yan. Kung ano po yung mga timing, tsaka yung mga gamot, yan. So dito, tingnan natin mga kabady sa extension natin kung makakailang red bag tayo dito. Sana makarami rin tayo, no? Kung makaka 400 yung kabila, sabihin natin ito yung maka 400 din. So 800 bags. Malapit na tayo doon sa pangarap na 1,000 bags. Possible next pabunga natin next year, kuha na natin yan. Kasi yung iba mga kabady, nag-i-spray sila. Gaya nung iba, weekly sila kung mag-spray ng kalamansi. Tayo nga dito mga kabady, interval 2 days, 1 days na ang interval natin, nasusundutan pa tayo. Paano pa yung weekly, diba? Kasi mga kabady, yung ini-spray natin, kumbaga halimbawa bulaklak siya or bunga, yung ini-spray natin mga kabady, kumbaga ano lang nila yun, shield lang nila, kumbaga cover nila yon. Pag kasi ang fruit fly na amoy na mabaho yan,
Hindi yan basta-basta makakalapit mga kabady. Kaya yung pag-spray natin, kumbaga napoprotektahan natin yung bunga at saka yung bulaklak, na wag siyang lapitan ng mga insekto. So yun kasi mga kabady, after 2 days wala na pong talab yun. Lipas na po yung in-spray natin after 2 days. Kaya nag-i-interval tayo ng 2 days or 1 day, depende kasi sa panahon mga kabady. Kasi pagka malamig ang panahon, pagkatapos ay yung sobrang init at mahangin, yan mga kabady, dyan po sila umaatake talaga. Halos maghapon mga kabady, nandyan po sila sa loob. Paikot-ikot lang sila, palipat-lipat. Kaya halos lahat ng daanan nila talagang tutusukin nila kung walang cover or walang panangga yung bulaklak at bunga. Kaya gaya nga ng sabi ko mga kabady, kahit na ang bunga ng kalamansi mo ay ganito kalalaki, yung gabutil mais ang size, ito yan mga kabady, hindi pa ligtas yan, hindi pa po ligtas yan. Kung yung malalaki nga natutusok pa, agad nito. Kung yung malalaki na natutusok pa nila mga kabady, yung pang maliliit. Kaya ang pag-i-spray niyan mga kabady, kung gusto mong tuloy-tuloy ang pitasan or tuloy-tuloy ang bunga mo, tuloy-tuloy din ang spray, walang pahinga yan. Pero kung isang season ka lang or isang pabungahan ka lang sa isang season mga kabady, so yung 3 buwan na sprayan, goods ka na dyan, goods na yan. So after kasi nun, next year ka na uli, di ba? Dahil isang cycle ka lang sa isang taon. Pero yung iba tuloy-tuloy, kaya tuloy-tuloy din yung pag-spray, tuloy-tuloy din yung gastos. Syempre tuloy-tuloy din yung bunga nun dahil continue mga kabady. Kasi kahit may bunga yan, kahit na may bunga silang ganito mga kabady, mga naglalabas pa ng ano yan, ng panibagong bulaklak. Kaya kung tuloy-tuloy ang spray mo, pati itong mga bago na yan, pati yung mga lumulusot na ganyan, ayan, pati yung mga maliliit na ganito, maaalagaan mo yan dahil tuloy-tuloy yung spray mo. So pag ito natanggal, yung mga malalaking bunga, ang kasunod niyan yung mga maliliit, susunod na maliliit yung mga bulaklak. So hagdan-hagdan mga kabady, sunod-sunod. Ngayon kung hindi ka na mag-i-spray, halimbawa hindi ka na mag-i-spray mga kabady, malapit ka na magpapitas, so pipitasin na to mga kabady. So yung maiiwan na maliliit, yung mga bulaklak at saka yung mga gaganto kalalaki, masusundot na yan pag hindi ka na nag-spray. Although hindi man lahat, pero halos sa 70% or 50% ng maiiwan mo, sundot na lahat yun, matutusok na lahat. Ganon mga kabady. Kung tuloy-tuloy yung spray mo, ma-maintain mo mga kabady, maalagaan mo yung mga maiiwan na bulaklak at bunga maliliit. Lalo ngayon mga kabady, napakagastos, lumobo talaga ang presyo, especially mga kabady, pataba at gamot na pangunahing kailangan natin o yung ginagamit natin dito sa farm. Talagang tumaas. Yung dating binibili kong 480, tumaas na ng 50 pesos 1 litro. Ang binibili natin mga kabady, box. Ang isang box po 12 piraso ang laman. Isang box lang yun. Kagaya niya, nakaubos na tayo ng 4 na box. Although may tira pa doon sa kubo, may 4 na, may mga 8 bote pa siguro doon o 10. Pero isang sprayan na lang yun, wala na naman. Pero bukas siguro mga buddy ay kuha tayo kay kay kuya, kay Roland. Ayan, para nun meron tayong pang suporta sa mga kalamansi natin. Tumaas ng 50 pesos mga buddy per litro ginagamit natin, kasi nagtanong na kami mga buddy
Yun nga sabi, tumaas nga daw. Wala naman tayo magagawa mga buddy, hanggang ganun dahil tumaas lahat. So ito mga buddy, na-share ko lang sa inyo, no? So nasa sa inyo na po yan. Ang sa akin maniwala po kayo, at sa hindi choice nyo po yan mga buddy. Kaya nga nasabi ko, pagdating sa halaman ay kanya-kanya tayo ng diskarte, kanya-kanya tayo ng pamamaraan sa pag-aalaga, pero isa ang goal natin, yung kumita tayo at hindi tayo matalo, di ba? So sa inyo yan mga buddy. Maniwala kayo, salamat. Hindi kayo maniwala, salamat. Ano lang, napakabilis talagang patubigan itong area na ito. Nagigit na tayo sa kalahati. Matagal na talaga yung pinakadulo, yung pinatubigan natin kahapon. Okay mga buddy, balikan natin yung ating tubig. Hali bukas or mamaya mga buddy, kasi luluwas kami after lunch. Bibili na tayo ng buto para dito. Puna natin ng sitaw yung kalahati. Bili tayo 5 kilo. Natin magkano 1 kilo ngayon? Kulang 2,000 na siguro 1 kilo. Dito tayong tatanim mga buddy, hanggang kung saan naabutin yung 5. Tapos yung gawin doon, ang palaya. Ang palayain ka. Tayo duman. Ano ba yung tubig? May yelo. Bubugbog dito. Tayo duman. Lakas. Bali isa nga. Hindi na tayo mga buddy. At alas stress na. Yung mga naiyong bunga mga buddy, silad na. Yan pa oh. Ay pa sa taas. Nasa tamang size na rin to. At pag hindi pa to nakuha ay naghihinog na to. Silad na mga kabady. Ibig sabihin mga kabady, makislap na sila, no? Marami-rami pang bunga ang makukuha. Yan o, marami pa to. Tingnan natin mga kabady, makailan tayo. Makakailan pa kaya. Ayan o. Ito o. Mga ilalim marami pa, tsaka sa taas, sa loob. Ito tik pa to mga kabady o. Pero hindi naman lahat. May mga ilang puno na konti lang ang nabawas dahil maliliit pa sila nun. Ngayon malalaki na oh. Halos silad na yung iba. Pero good pa to mga buddy. Maka 50, masaya na. Maka 50 pa sana. Maka 50 pa mga buddy, masaya na. Pero sa tingin ko naman kaya naman siguro 50 red bag. 3, 6, 9, 12, 15 1.5 tons. Kaya pa yan. Sumobra pa sana. Sana